Welcome back mga kaboxing! Malungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil matapos nga pong naging matagumpay ang apat sa ating matitibay na pambato sa kanilang mga naging laban kahapon sa bansang Thailand, ay pareho namang di pinalad na masungkit ang panalo at maiuwi ang titulo ng dalawa pa nating pambato na dumayo pa mismo sa balwarte ng kanilang kalaban sa bansang Tanzania. Dahil ang tinaguriang Wild Beast ng Antipolo City na may kasalukuyang edad na 25 anyos, bitbit ang kartadang 14 wins with 6 knockouts at 7 talo na si Adrian Lirasan, ay bigong makuha ang panalo at maiuwi ang titulo nang sagupain nito ang pambato ng Tanzania na may undefeated records na 6 wins with 4 knockouts at 2 tabla na si Salmin Kasim para sa bakanting WBF Intercontinental Super Bantamweight belt. Bagamat nagpakita naman ng buong tapang at lakas ang ating pambato hanggang sukdulang 12 rounds, ay di pa rin nito nakuha ang boto ng mga hurado. Parehong umiskor ang tatlong judge ng 117 to 111 pabor sa pambato ng Tanzania para maging WBF Intercontinental Super Bantamweight Champion. At sa main event nga po ay biguding makuha ang panalo ng former OPBF Light Flyweight Champion na tinaguriang silent assassin ng Agusan del Sur na si Miel Fajardo na may kartadang 11 wins with 10 knockouts, 2 talo at 2 tabla kontra sa pambato ng Tanzania ni si Chanja Yohana na may kartadang 18 wins with 13 knockouts, 6 na talo at 1 tabla para sa bakanting WBO Global Flyweight belt. Natalo ang ating pambato via 12-round unanimous decision. Tatlong judge ang parehong umiskor ng 116 to 113 pabor kay Yohana para hiranging bagong WBO Global Flyweight Champion. Dahil sa panalong ito ni Yohana, ay marami nga pong mga Pinoy boxing fans ang kumbinsido na nadaya daw si Fajardo at naluto ang laban. Sa mga unang segundo pa nga lang po ng round 1 sa kanilang naging laban ay agresibong sumugod ang ating pambato at nagpakawala agad ng mga malalakas na suntok, samantalang ang mas maliit na kalaban nito na si Yohana ay naging maliksi at minimaintain ang distansya para di makatama ng solidong suntok si Fajardo. Ngunit pagdating nga po ng round 5 sa kanilang laban ay nagawang makapagkonekta ng solidong body shot si Fajardo kay Yohana at halatang ininda nito ang tama sa tagiliran. Napansin ito ni Fajardo kaya pinuntirya niya ito at nagpakawala pa ng mga body shots. Ilang segundo nga po bago matapos ang round 5 ay kumonekta ang left uppercut ni Fajardo na nagpayanig kay Yohana kaya sinundan niya ito ng kombinasyon dahilan para bumagsak si Yohana. Dito na unang napansin ng ilang boxing fans ang tila mabagal na pagbilang o delaying tactics na ginagawa ng referee. Dahil kapansin-pansin na ilang beses niyang inaawat si Fajardo bago i-resume ang laban. At sa sumunod na mga aksyon ay maliwanag pa sa sikat ng araw na tila di lang si Yohana ang kalaban ni Fajardo sa ring, kundi pati na rin ang referee. Dahil sa tagal nitong awatin si Yohana pag yumayakap ito kay Fajardo. Halatang binibigyan niya ito ng oras na makapag-recover. Pagpasok nga po ng round 6 ay nagpakawala agad ng solidong mga suntok si Fajardo na nagpayanig na naman kay Yohana, dahilan para mapayakap na naman ito kay Fajardo. Dito na mas napansin ng mga boxing fans ang ginagawang pagprotekta ng referee kay Yohana, dahil halos ilang segundo pa ang inantay nito bago awatin ang dalawa. Mapapansin din sa reaksyon ni Fajardo ang pagkadismaya sa ginagawa ng referee, kaya mas lalo itong naging determinado na tapusin ang laban. Bagay na tila di papayagan ng referee dahil agad-agad nitong inaawat si Fajardo kapag nakakabuelo. At sa round 10 nga po ay nakapagpakonekta ng solidong right hand sa ulo si Fajardo at sinundan pa ng isang suntok na nagpabagsak kay Yohana. Bagamat di malinaw ang naipatamang pangalawang suntok, di naman ito binilangan ng referee at slip lang daw. Sa mismong laban, maririnig mo sa mga commentator ang pagkagulat sa pagbilang ng referee dahil sila mismo ay naniniwala na knockdown dapat iyon. At sa sumunod pa ng mga rounds ay nagpatuloy pa ang mga yakap na walang hanggan ni Yohana. Makikita mo naman sa mukha ng ating pambato ang pagkadismaya. At matapos ang 12 rounds ay naging matagumpay nga po si Yohana via 12-round unanimous decision. Para sa inyo mga kaboxing, nadaya nga ba ang ating pambato o mas magaling lang si Yohana sa gabi ng kanilang laban?